2-0 na ang serye mga idol. Tuluyan nang dinomina ng Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers matapos matambakan na naman ang Lakers sa final score na 107-125 dito sa Game 2. At habang lumalalim ang serye, mas lalong lumalabas ang napakalaking agwat ng sistema, chemistry at energy ng dalawang koponan. Well, sa unang kalahati ng laban mga idol, masasabi nating dikit na dikit pa talaga ang bakbakan, hindi basta sumuko ang Lakers. Sa katunayan, matapos ang first half, lamang pa ang Lakers mga idol, 58-57. Malaki ang ambag nila LeBron James, Austin Reeves, Rui Hachimura at maging si Marcus Smart. Ramdam mong gusto talaga nilang makabawi matapos matalo sa Game 1. Maganda ang naging opensa ng Lakers sa second quarter. Umaalagwa si Austin Reeves, tumitira naman si Rui mula sa 3 habang si LeBron naman kontrolado pang pacing ng laro. Kahit papaano nakakasabay sila sa bilis at depensa ng Thunder. At para sa maraming fans, mukhang may pag-asa pa ang Lakers na maagawang momentum. Pero mga idol, pagpasok ng second half, ibang klase na ang pinakita ng Oklahoma City Thunder. Dito nagsimulang gumuho ang depensa ng Lakers. Sa third quarter na ito ay nagtala ng 36 points ang Thunder habang 22 points lamang ang Lakers. Dito tuluyang nakuha ng OKC ang momentum ng laban mga idol. Kitang-kita ang bilis ng galaw ng bola nila, ang rotation sa depensa at higit sa lahat ang tiwala nila sa isa't isa. At ang pinaka nakakatakot dito mga idol, hindi pa nga si SGA ang pangunahing sumabog sa opensa. Tama narinig nyo mga idol, hindi si SGA ang naging dahilan kung bakit nadurog na naman ang Lakers, kundi ang kanilang support system. Si Chet Holmgren napakalupit sa loob, nagpakawala ng 22 points at 9 rebounds habang kontrolado pa niya ang paint sa depensa. Si AJ Mitchell naman, etong player na to mga idol, grabe ang naging impact niya. Tahimik pero deadly, nagtala ng 20 points at 6 assists. Habang si rookie Jared McCain naman sobrang init mula sa bench at nagambag din ng 18 points kasama ang crucial na tres na lalo pang nagpabagsak sa momentum ng Lakers. At syempre nandyan pa rin si SGA na kahit 22 points lamang ay kontrolado pa rin ang takbo ng laro. Ang mas nakakamangha dito mga idol, 27 minutes lang naglaro si SGA samantalang halos mamatay na sa pagod ang core players ng Lakers. Si LeBron James, si Austin Reeves, si Rui Hachimura pati si Marcus Smart, halos 40 minutes silang naglaro sa game na ito mga idol. Walang pahinga. Diyan mo talaga makikita ang malaking problema ng Lakers ngayon. Ang kanilang rotation kulang na kulang sa depth kumpara sa Thunder. Habang ang OKC kaya magpasok ng kahit sinong player at tuloy-tuloy pa rin ang energy at production, ang Lakers naman kapag nagpapahinga ang starters nila, sobrang bumabagsak ang kalidad ng laro nila mga idol. At isa pa sa malaking naging problema ng Lakers ay turnovers. Umabot sila ng 20 turnovers sa buong laro at ginamit yun ng Thunder para makakuha ng easy points at momentum. Sa sobrang active ng depensa ng OKC, hirap na hirap ang Lakers na mag-setup ng maayos na opensa mga idol. Pansinin nyo rin mga idol kung gaano ka-organize ang Thunder. Lahat gumagalaw, walang tamad sa depensa, walang nag-iisahan. Kapag may nadodoblehan, automatic may open na kakampi. Kapag may nagkamali, may sasalo agad. Ibang klase talaga ang chemistry nitong batang Thunder team. At nakakabilib dahil karamihan sa kanila bata pa, pero ang composure nila parang veteranong playoff team na. Samantalang ang Lakers parang pilit nilang binubuhat ang laro gamit lang ang experience at individual talent. Pero sa modern NBA ngayon mga idol, mahirap manalo kapag kulang sa movement, kulang sa bench production at hirap sa depensa laban sa mabilis na koponan. Sa fourth quarter, halos maintenance mode na lang ang Thunder. Kahit anong pilit ng Lakers na bumalik, kontrolado na talaga ng OKC ang laban. Kada lapit ng Lakers may sasagot agad para sa Thunder. Tres ni Cason Wallace, tira ni McCain, opensa ni Chet o kaya isolation ni SGA. At habang tumatakbo ang oras, ramdam mo na ring nawawalan ng enerhiya ang Lakers. Hindi lang physically pagod mga idol, kundi mentally drain na rin sila kakahabol sa mabilis at walang tigil na sistema ng Thunder. Ngayon malaking tanong mga idol, may sagot pa ba ang Lakers? Kasi ngayon mukhang kontrolado ng Thunder ang serye. Mas bata sila, mas mabilis, mas malalim ang rotation at mas disiplinado sa sistema, habang ang Lakers tila umaasa na lang sa heroics ni LeBron at Reeves gabi-gabi. Pero isang bagay ang sigurado mga idol, hindi pa tapos ang serye. Alam natin kung gaano kadelikado si LeBron James kapag naiipit at posible ring gumawa ng adjustment ang Lakers pagdating ng Game 3. Pero kung magpapatuloy ang ganitong laro ng Thunder, posibleng mas mabilis matapos ang seryeng ito kaysa sa inaasahan ng marami mga idol. Thunder leads the series 2-0 na. Ano sa tingin nyo mga idol, makakabalik pa ba ang Lakers o tuluyan ng aangkinin ng Thunder ang serye?